Good morning, magandang umaga sa ating lahat, mga viewers at mga tagapakinig sa nanonood ng video ito. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos na inyong pinaunlakan ang video ito na inyong pakinggan. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na ang salita ng Diyos ay siya manahan sa bawat isang Pilipino sa buong mundo at sa buong sanglibutan. Pinagpapasalamat sa Panginoon na bago tayo dadako sa salita ng Diyos na ating tatalakayin sa umagang ito, ay ako pala ay magpapakilala muna sa ating sarili. Ako pala si Brother Felix Villegas na naka-duty dito sa Payatas, Quezon City, Landfell. Salamat sa Diyos na kahit naka-on duty ako ay nagagawa ko pa rin ng mag-share o mag-video para maiparating sa bawat Pilipino na ang salita ng Diyos ay tunay. Ang salita ng Diyos ay tunay na dapat nating tangkilikin, dapat nating pakinggan para sa ikabubuhay ng ating kaluluwa, no? Praise God. Kasi sa atin sa kapanahon na ito ay ang ating pinagsisikapan lamang ay ang ating katawang physical para mabuhay ito. Nagtatrabaho tayo ng 6 na araw to halos nga 7 araw nagtatrabaho tayo para mapakain ang ating physical na pangangatawan. Bagkus higit sa lahat sana, no? Higit sana sa lahat na ating papakainin ay ang ating spiritual na pamumuhay. Bakit? Kasi ang espiritong ito ay galing sa Diyos, no? Ang espiritong ito ay galing sa Diyos. At ito'y galing sa Diyos, di babalik din ito sa Diyos pagdating ng panahon, no? Kaya sa umagang ito, no, mga kapatid, sana huwag niyong kalimutan i-subscribe itong ating video, no? Para mapanood ninyo ng live at lubusan ang aking mga video. Hindi lang ito, at marami pa akong gagawing video para maunawaan lahat sa lahat ng mga nakikinig na ang salita ng Diyos pala ay tunay para sa bawat Pilipino. First God, ang tatangkilikin natin ito, no? Bago tayo dumako, tayo ay manalangin muna at magpasalamat sa Diyos sa mga biyaya at biyaya na ipinagkaloob niya sa atin, karunungan espiritual. Manalangin tayo mga kasama, mga tagapakinig, ng viewers na to. Lord God, salamat po Diyos sa umagang ito, Panginoon. Ako'y nagpapasalamat po Diyos sa kalakasan at kalusugan na pinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat po Diyos sa buhay na ito na iyong pinagkaloob sa akin. Lord God, salamat po Diyos na hindi mo kami pinagkukulang sa araw-araw. At kami po ay humingi rin po ng kapatawaran ng bawat isa sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kahinaan. Patawarin mo ang bawat isa. Lord God. At pag-aingatan mo ang bawat isa, ilayo mo kami sa anumang kapahamakan, Panginoon. Pag-aingatan mo kami sa bawat oras, sa bawat minuto ng aming buhay, Panginoon. Lord God, ang salitang ito, Panginoon, na aming tatalakayin sa umagang ito ay magmatanim sa bawat puso't isipan na magbukas ng video ito at makikinig sa video ito, Panginoon. Ama, salamat po sa umagang ito. Ito'y sinasamo at dinadalangin namin sa iyo sa pamamagitan ng aming mahal na Panginoon sa Kristo. Amen. Praise God. Salamat sa Diyos. Ano? Salamat sa Diyos. Ito ang ating tatalakayin na sabi dito, ano nga ba ang tahanan ng Diyos? Ano nga ba ang tahanan ng Diyos? Ang tahanan ng Diyos, ano nga ba? Gagawa ba tayo ng tahanan ng Diyos? Gagawa ba tayo ng mga istruktura na malalaki para maging tahanan ng Diyos? No, ito yung tatalakayin natin. Kasi ang karamihan kasi ng pangunawa ng bawat Pilipino, ng bawat religion, pag sinabing tahanan ng Diyos, ay gagawa na sila ng malalaking istruktura, malalaking simbahan. Sa panahon natin ngayon, magagandang simbahan, nagsisigawa sila. Dahil ang Diyos daw ay doon nananahan, no? Pero kung ating tatalakayin ng Biblia, no? Ay ang Diyos ay hindi tumatahan sa bahay na gawa ng kamay ng tao.
Sabi, ang Diyos mismo ang salita. Ano? Praise God. At para nating malaman, no? Basahin natin ang Unang Hari 27. Sabi dito sa Unang Hari, no? Ito yung tatalagayin. Sa Unang Hari 8, ang talatay 27. Sabi dito sa 8:27, sabi dito, ngunit katotohanan ba? Diba? Sabi dito, ngunit katotohanan ba tatahan ang Diyos sa lupa? Narito sa langit at sa langit ng mga langit ay hindi ka magkasya. Gaano pa sa bahay na ito na aking itatayo? Sabi sulat ng hari, no? Sulat ng mga hari. Sabi dito, no? Siya nga, totoo ba na tumatahan ang Diyos sa lupa? Sabi na, diba? Parang nagtatanong, no? Sa mga sulat lang, parang nagtatanong. Sa langit at sa mga langit, hindi siya magkasya. Sa langit na napakalawak ng langit kaysa sa lupa. Ang lupa ay napakaliit lamang, kakarampot lamang kaysa langit napakalawak. Ang Diyos hindi nga magkasya. How much more pa sa bahay na gagawin ng bawat Pilipino? Di ba? How much more pa gagawin ng bahay na isang bahay bato? Yung langit nga hindi siya magkasya. Yung bahay pa na gagawin mo, yung simbahan na lalagyan mo ng mga aircon, lalagyan mo na kung ano-ano ilalagay mo ng simbahan. Magkasya ba ang Diyos? Sa langit nga hindi nga siya magkasya. Di ba? Pinatunayan sa Biblia. Basahin ninyo kung gusto ninyong kung inyong masubaybayan, no? Ang mga talata na aking babanggitin sa Biblia. Isulat ninyo. At kung mayroon kayong Biblia, subaybayin ninyo ang bawat verse na aking babasahin para maunawaan ninyo kung ang Diyos saan ba talaga nananahan. Di ba? Kaya sabi sa mga hari, sa langit, sa mga langit ay hindi siya magkasya. Gaano pa kaya sa bahay na ito na aking itatayo? Sabi ni Haring Solomon nung siya nagtayo, sulat ni Haring Solomon, no? Kaya, sabi nga dito, dagdagan natin sa Isaiah, no? Para maunawaan natin sa Isaiah 66:1. Sabi sa Isaiah 66:1, ganito ang sabi ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luglukan at ang lupa ay aking tungtungan ng tungtungan. Sabi na, at ang lupa ay aking tungtungan. Anong anyo ng bahay ang inyong itatayo sa akin? At anong dako ang magiging aking kapahingahan? Napakaliwanag. Ano daw tungtungan? Ang langit nga daw yung kanyang kapahingahan. Ang lupa tungtungan lang ng kanyang mga paa. Di ba? Ibig sabihin sa paa lang. Ang langit siya nakatira. Hindi siya nakatira dun sa mga bahay na doon siya nagpapahinga sa langit. Di ba? Napakaliwanag na sinabi sa Biblia, sa langit ang kanyang pahingahan. Ang lulupa tungtungan lang ng kanyang mga paa. Napakaliwanag yan. Bakit itatayo natin siya ng mga bahay na yan? Ng malalaking struktura, gumagara at mga aircon, at nagaambagan pa ang bawat membro para maipatayo lang struktura na yan. Bagkus hindi ganun. Di ba? Sabi nga niya, anong anyo ng bahay ang itatayo mo sa akin? Sabi ng Diyos, nagtanong tuloy ang Diyos. Di ba? Anong anyo ng bahay ang itatayo mo? Di ba? Kaya sabi dito sa ating babasahin sa Gawa 49, ano? Dito natin maunawaan na ang Diyos hindi talaga tumatahan sa kamay na gawa ng tao, sa bahay ng gawa ng kamay ng tao. Sabi dito sa 49, ang langit ay aking luklukan at ang lupa ay tungtungan ng aking mga paa. Kita mo, tungtungan lang pala ng kanyang mga paa. Yung lupa na ating tinitirikan ito. Di ba? Tungtungan ng aking mga paa. Anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa akin? Sabi ng Panginoon. Oo, anong dako ang aking pahingahan? Di ba? Anong dako ang kanyang pahingahan? Di ba? Sa langit. Nandun siya nananahan. Kaya nga sabi sa 48, iakyat natin sa 48, no? Sabi niya, bagamat ang kataasan ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, gaya ng sinasabi ng mga propeta. Di ba? Mga propeta nga nagpatutuo na hindi siya tumatahan sa bahay na gawa ng kamay ng mga tao. Ibig sabihin, yung mga struktura, useless yan, mga ginagawa na yan. Isa lamang yan na nagpapahirap sa mga membro
sa amutan, ambagan, ikapo dito, ikapo doon. Di ba, Bro Sigad? Isang nagpapahirap lamang yan sa isang membro para maobliga, para maipatayo lamang ang instruktorang niya. Di ba? Walang sinabi ang Biblia, magsitayo kayo ng ganung mga bahay. Kundi ang sinabi ng Biblia, humayo kayo. Di ba? At ipangaral ninyo ang salita ng Diyos. Wala sinabi, magtayo kayo ng bahay at doon kayo magsipangaral. Di ba? Kaya ang karamihan sa atin, doon nagkakamali. Kasi dinagdagan nila, hinigitan nila ang mga nakasulat. Kaya nga sabi sa unang Korinto 4:6, huwag kayo magsihigit sa mga nakasulat. Di ba? Sa unang Korinto 4:6, huwag kayong magsihigit sa mga nakasulat. So, ibig sabihin, kung ano yung nakasulat, yun ang dapat sundin. Di ba? Pag sinabi ng Diyos, anong anyong bahay ang itatayo nyo sa akin? Sabi niya, ang bahay. Sabi na, hindi siya tumatahan sa mga bahay na gawa ng kamay ng tao. Eh, bakit gumawa ka? Ibig sabihin, hinigitan mo na. Di ba, Presgan? Hinigitan mo na ang nakasulat. Eh, wala naman nakasulat. Di bakit ka gumawa ng ganong sulat? Di ba, Presgan? Kaya napaka ano ang Biblia, no, mga kapatid? At talagang kung ating tatalakayin ang Biblia, talagang doon tayo mga natuto, no? Ano ng bahay ang itatayo? Diba? Anong templo na itatayo ng Diyos para sa iyo? Para sa kanya. Ito lang malalaman natin dito. Basahin natin sa unang Korinto 6:19. Sabi sa 6:19, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. No? Sabi ni Apostol Pablo, o hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Diyos at templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo ng inyong sarili. Ikaw pala yun at ako. Di ba? Ikaw pala yun at ako. Sabi niya dito, o hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan, templo ng Espiritu Santo. Sabi niya. Na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos na hindi kayo ng sa inyong sarili. Di ba? Bakit tinanggap natin sa Diyos? Di ba? Sabi sa Henesis 1:26, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Kung doon pa lang, binigyan tayo ng hininga ng Diyos. Isang alabok lang tayo. So, ang Espiritu na tinanggap natin, di mo na sa Diyos. Dahil sa hininga niya tayo lang. Di ba? Napakaliwanag ang sabi sa Biblia. So, di ba? Napakaliwanag. Ang katawan pala natin yung templo ng Diyos. Doon pala siya mananahan sa atin, ano? Sa atin pala siya mananahan. Dahil templo tayo ng Diyos. Dagdagan pa natin ng isang verse. Sabi dito sa unang Korinto 3:16, no? Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu Santo, ang templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gigibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya ay gigibain ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Napakaliwanag. Napakaliwanag ang sinabi sa Biblia. Ang templo ng Diyos ay kayo. Diba? Basahin ninyo sa Biblia. Kayo ang templo ng Diyos. Ikaw at ako na nakikinig ngayon sa video ito. Ikaw ang templo ng Diyos. Kayo ang templo ng Diyos, sabi sa Biblia. No? Napakaliwanag ang sabi sa Biblia. Di ba? Mismo nga ang Diyos na mismo ang nagsalita. No? Ang Diyos na mismo ang nagsalita. Basahin natin sa Juan. Juan 14, ang talatay 23. No? Basahin natin. Manawaan natin. Ang Diyos na mismo nga ang nagsalita. Sabi na sa Juan 14:23 ng Juan. Sabi sa Juan, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y ibigin ng aking Ama, at kami ay pasa sa kanya, at siya'y gagawin namin aming tahanan. Di ba napakaliwanag? Ang Diyos pala mananahan sa buhay natin. Gagawin tayo ng tahanan ng Diyos.
Di ba napakaliwanag? Si Kristo na mismo mo lang sabi. Kung sino ang gustong umibig sa akin, sabi ni Kristo. Di ba? Sabi niya, kung sino man ang gustong umibig sa akin, sabi niya, kanyang tutuparin ang aking salita, ang aking mga salita, at iibigin ng Ama, at kami pasa sa Kanya, at siya'y gagawin namin aming tahanan. Doon pala siya manahan sa atin, hindi pala doon sa malalaking establishmento na ginawa ng kamay ng tao, kundi ang Diyos, manahanahan siya. Saan? Sa gawa niya. Sinong gawa niya? Tayo. Ginawa tayo ng Diyos bilang isang maging tahanan ng Diyos. Hindi doon sa mga establishmento ng nagsisilakihan. Diba? Napakaliwanag. Tayo pala ang kanyang gagawing tahanan. Bakit? Sa anong kapamaranan? May kondisyon. Para magawa ka ng tahanan ng Diyos, may kondisyon. Di ba? Mayroon isang kondisyon para magawa ka ng tahanan ng Diyos. Sorry. Di ba? Sabi sa Episo, punta tayo sa Episo, no? Episo 4, Episo 4:24, no? Ano sabi dito sa Episo 24? Sabi na, at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos. Ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Yung pala, di ba? Mga bihis nga daw tayo ng bagong pagkatao. Yung pala, kaya para maging tahanan ka ng Diyos, magbihis ka ng bagong pagkatao. Di ba napakaliwanag ang sabi sa Biblia? Para maging tahanan ka ng Diyos, magbihis ka ng bagong pagkatao para ang Diyos manahan sa iyo. Di ba? Magbihis tayo ng bagong pagkatao para ang Diyos manahan sa atin. Kailangan pala ang katawang ito ay bihisan natin ng bagong pagkatao. Bakit? Kasi ang katawan natin ito, paano tayo tatahanan ng Diyos? Paano maging tahanan tayo ng Diyos? Kung ang ating buhay, ang ating puso marumi, ang ating isipan marumi, nandoon ang ubod ng kasinungalingan, nandoon ang ubod ng bisyo, nandoon ubod ng pagkakasala, no? Paano tayo maging tahanan ng Diyos? Hindi tayo maging tahanan ng Diyos. Bakit? Maging basura lang tayo sa harapan ng Diyos. Bakit? Imbis na binigyan ka ng buhay ng Diyos para ikaw ay gawin niyang tahanan, ginawa mo ito tahanan ni Satanas. Di ba? Napakaliwanag. Kaya nga sabi sa unang Pedro, no? Sabi sa unang Pedro, dagdagan natin para manawaan natin. Unang Pedro 1:15, no? 1:15 ng unang Pedro. Sabi dito, yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay magpakabanal kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Tingnan mo, napakaliwanag. Yamang banal ang sa inyong tumawag, magpakabanal kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Diba? Maging construction worker ka man, maging security guard ka man, maging nangangalakal ka man, maging basurero ka man, gawin mo ang ikabubuti sa Diyos. Gawin mo para maparangalan ang Panginoon. Ano? President? Kaya ang Diyos, walang pinipiling tao, no? Ang Diyos, sabi nga sa, diretsuhin natin sa 16, ano? Kaya hanggang 16, no? Sabi dito sa 16, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal, sapagkat ako'y banal. Nilikha tanan tayo ng Diyos, hindi para sa anong mga bagay na ikarurumi sa ating sarili. Nilikha tayo ng Diyos para maging banal sa harapan niya. Para ikaw at ako maging tahanan ng Diyos. Hindi doon sa malalaking establishment. Diba napakaliwanag? Napakaliwanag. Ikaw at ako maging tahanan ng Diyos. Napakaliwanag ang salita ng Diyos. No? Kaya sabi dito sa unang Korinto, no? Sa ikalawang Korinto 7:1, dagdagan natin. Sabi sa uno, yaman taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu. Napakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Napakaliwanag.
Napakaliwanag, ano? Yaman taglay natin ang mga pangakong ito. Sabi niya, magpakalinis tayo sa lahat ng karumihan. Diba, linisin natin ang lahat ng karumihan sa puso natin, sa isipan natin. Kailangan malinis yan. Kaya sabi sa Roma 12:2, sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, huwag na ninyong tularan ang takbo ng sanglibutang ito, kundi mag-iba tayo ng pagbabago ng ating pag-iisip upang mapatunayan natin kung alin ang lubos na kalooban ng Diyos. Napakabuti, di ba? Baguhin natin ang ating pag-iisip, sabi sa Roma. Di ba? Napakaliwanag ang sabi sa Biblia. Di ba? Kaya sabi sa Biblia, sabi niya, magsipaglinis tayo. Kasama ako doon. Magsipaglinis tayo ng lahat ng karumihan, ng laman at ng espiritu. Kapag ang laman pala natin, ang katawang ito, pag nagkasala, kasama na ang espiritu. Hindi pwedeng sabihin mo, ibaling magkasala ang katawang iglupang ito, basta ang espiritu ay sa Diyos. No, hindi. Magkasama ang dalawang yan. Katawan at espiritu, kailangan malinis buo para maging templo tayo ng Diyos. Di ba, Priscan? Maging tahanan tayo ng Diyos. Yun, napakaliwanag na sabi sa unang Tesalonika, sa unang Korinto, no? 7:1. Napakaliwanag. Kaya dagdagan natin sa unang Tesalonika, no? Unang Tesalonika 4:7, no? Sabi sa unang Tesalonika 4:7, sabi, sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos hindi sa karumihan, kundi sa pagpakabanal. Doon pala tayo tinawag ng Diyos eh. Kung ikaw, ako, tinawag tayo ng Diyos, nilikha tayo ng Diyos sa mundong ito. Hindi para sa anumang karumihan sa mundong ito, kundi sa kabanalan doon sa Panginoon. Diba, Priscan? Napakaliwanag ang sabi sa Biblia. Para sa kabanalan. Diba? Kaya napakaliwanag na ang Biblia ay nagtuturo ng kabutihan para sa bawat tao na nakikinig sa salita ng Diyos. Diba? Napakaliwanag, no? Kaya sabi sa Juan, no? Balikan natin ang Juan. Juan 8:51, no? Sabi sa Juan 8:51, ating babasahin, sabi niya, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakita magpakailanman ang kamatayan. Ano ba itong kamatayan na sinasabi dito? Na hindi tayo makakakita ng kamatayan kung tutupad tayo sa salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, huwag magpakarumi. Alisin mo ang karumihan na yan. Alisin. Kasi sinabi ng Diyos, kung may takot ka sa Diyos. Di ba? Pag sinabi ng Diyos, huwag mong gawin, huwag kang magsinungaling. Gawin mo. Bakit? Ang Diyos mismo may utos. Ang nagbigay buhay sa iyo ay ang Diyos. Di ba, Christian? Sundin mo siya. Di ba? Sundin mo. Maski nga, kung aking ihalimbawa, bilang isang ama ng isang pamilya, ihalimbawa ko lang, sa aking pamilya, sa aking mga anak, ihalimbawa ko, pag gumansa na ang aking mga anak, ay ako'y nagbigay ng utos sa kanya. At hindi ito sinunod. Di ba magagalit tayo bilang isang magulang? Di ba? Magagalit tayo. Bakit hindi mo sinunod ang aking utos sa'yo? Di ba? Di ba napakatigas ng ulo ng anak mo? Di ba? Ganun din dapat tayo sa Diyos. Bilang tayo ay mga anak ng Diyos, kailangan magsunurin tayo. Di ba? Para maging tahanan tayo ng Diyos. Di ba? Magagalit ang Diyos pag hindi natin sinunod yung kanyang mga salita. Di ba, Priscan? Pag sinabing tuparin mo ang kanyang mga salita, tuparin natin. Pag sinabi niyang magpakalinis kayo sa lahat ng karumihan, linisin natin. Ito napakaliwanag. Sabi nga sa unang Tesalonica 5:22 hanggang 23, sabi dito, basahin natin para at pakabanalin kayo lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa
at katawan ay ingatan buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Pinaiingatan buo. Yung ating katawan at espiritu, pinaiingatan buo para pagbatid, balik ng ating Panginoong Jesucristo ay matagpuan tayo ng walang kapintasan. Pag sinabing walang kapintasan, walang bahid na pagkakasala. Di ba? Napakaliwanag. Napakaliwanag ang sabi sa Biblia. Walang bahid na pagkakasala sa kanyang pagbabalik. No? At sabi sa akyat natin sa 22, sabi niya, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Pinalalayuan niya yung bawat anyo ng masama. Para maging templo tayo ng Diyos, layuan natin ang anyo ng masama. Bakit? Bakit pinalalayuan niya? Sabi niya, ang salita na inyong narinig ngayon, pag hindi mo gawin ang mga salitang narinig ninyo ngayon, sabi niya, sa Juan 12:48, basahin ninyo. Sabi niya, ang salita na inyong narinig, siyang hahatol sa inyo sa huling araw. Diba? Pag sinabing layuan ninyo anyo ng masama at hindi mo nilayuan, matik hahatulan ka doon sa salita na yun. Pag sinabing paglinis tayo ng lahat ng karumihan at hindi mo nilinis sa iyong sarili, ang salitang yun, siyang hahatol din sa iyo sa pagdating ng panahon. Diba? Napakaliwanag. Ano ba ang dapat linisin natin sa ating katawan para maging tahanan tayo ng Diyos? Diba? Napakaliwanag. Ano ba ang dapat nating linisin? Yan ang tanong. Para maunawaan natin, ang dapat nating linisin sa ating katawan ay ito'y nandito pa sa ating katauhan, no? Nandito pa. Sa lahat ng tao sa mundong ito. Nandito pa. Galatia. Basahin natin sa Galatia 5:19. 5:19 hanggang 21. Ito yung dapat linisin natin sa ating katawan, no? Ito yung dapat linisin natin sa ating sarili. Sabi dito sa Biblia, sa 19, at hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapin. Una, pakikiapin. Pangalawa, karumihan. Karumihan. Yun ang hayag ng laman. Sabi siya, nasa ating katawan. Yung pagkakasalang yun, no? Yung pagkakasalang yun nasa ating katawan. Di ba? Sabi niya, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo-talo, mga paninibugo, mga pagkakaalit, mga pagkakampi-kampi, mga pagkabagi-bagi, mga hidwaan pananampalataya, pag-aaway-away. Nandyan lahat na dapat natin linisin sa ating katawan. Di ba? Yan ang dapat alisin natin. Di ba? Yan ang mga karumihan na yan na dapat linisin natin para maging tahanan tayo ng Diyos. So kung hindi natin alisin yung karumihan na yan sa ating katawan, ang salita, sabi sa Juan 12:48, ang salita na inyong narinig sa umagang ito, siyang hahatol sa inyo sa huling araw. Pag hindi natin alisin ang mga bagay na ito sa isipan at sa puso mo, alisin mo yan para pagdating ng ating Panginoon Jesucristo ay gagawin ka niya ng tahanan ng Diyos. Ikaw ang maging templo ng Diyos pagdating ng araw sa kanyang pagbabalik. Kaya magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng paraan ng ating pamumuhay sa mundong ito. Higit sa lahat, lalong-lalo na sa panahong ito na malapit na ang kanyang pagbabalik. Malapit na. Kasi nangyari na lahat ang mga nakasulat sa Biblia. Yung sinabi sa Biblia na magkaroon ng digmaan sa iba't ibang lugar, nangyari na. Mga sinabi ng Biblia na maglindol, nangyari na. Nang sinabi ng Biblia na magtagutom, nangyari na. Nang sinabi ang Biblia na magkaroon ng sakuna sa iba't ibang lugar, nangyari na. Sinabi ng Panginoon na magkaroon ng pandemic sa buong mundo, nangyari na. Di ba, praise God?
Napakaliwanag. So ang hindi na lang nangyayari, praise God, yung malaking kapighatian na ating hahantayin ngayon. Yung malaking kapighatian na ating hahantayin, yan ang hindi pa nangyayari. Pag nangyari yan, pag yan ay dumating sa buhay, sa mundong ito, asahan mo, ang kasunod yan ay ang pagbabalik na ng ating Panginoon sa Kristo. Diba, praise God? Salamat sa Diyos sa umagang ito, sa kanyang salita. Sabi nga sa Hebreo 3:16 o 3:15, no? Kung marinig ninyo ang tinig ng Diyos ng Panginoon, huwag ninyo pagmatigasin ang inyong mga puso. Ibig sabihin, palambutin natin ang ating mga puso at tumalima agad tayo sa kanyang mga salita. Magsipaglinis na tayo ng ating karumihan, lalo na sa panahong ito. Kailangan lagi tayong piparado, no? Lagi tayong handa, di ba? Lagi tayong handa sa kanyang pagbabalik ng ating Panginoon, no? Kaya sabi sa, no, dagdagan natin, sabi sa 4, no? Sabi sa 4, unang Tesalonica 4:1, no? Sabi na dito, sa katapos-tapusan mga kapatid, sabi sulat ni Apostol Pablo, sa katapos-tapusan mga kapatid, kayo aming ipinamamanhikan at inaaralan sa Panginoon Hesus, na ayon sa tinanggap ninyo sa amin, na kayo'y, na kung paano kayo dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos, na gaya ng inyong paglakad, upang kayo'y magsipanagana ng higit at higit. Paliwanag, ibig sabihin, magkaroon tayo ng preparasyon. Diba? Sa ating paglakad, kailangan magkaroon tayo ng preparasyon. Hindi yung preparasyon na saka na 50-50 ka na, saka ka na hihingi ng tawad sa Panginoon, saka ka na magsundin ang kanyang salita, saka ka na maglinis ng karumihan sa katawan mo, pagka ikay 50-50 na isang ano na lang, wala na ang iyong hininga. So habang may lakas ka pa, habang may kalakasan ka pa, habang bata ka pa, ipaghanda mo na ang iyong sarili sa pagbabalik na ating Panginoon Kristo. Para pagbalik na, ikaw at ako ay maging tahanan ng Diyos. God bless all, at salamat sa Diyos sa kanyang mga salita. Bago tayo magtapos, tayo manalangin sa prayer. Nawa ang Diyos ay magsasamahan niya tayo sa ating paglalakbay sa mundong ito. Yes Lord, dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po o Diyos sa iyong banal na salita namin na pagbulay-bulayan sa umagang ito, Panginoon. Lord God, tulungan mo po ito, Panginoon, na maitanim sa aming mga puso at isipan upang maging gabay namin sa aming paglalakbay sa sanlibutan ito tungo sa iyong ipinangakong buhay na walang hanggan, Ama. Ama, linisin mo ang bawat puso at isipan ng bawat isa. Higit sa lahat, ang mga viewers na nakikinig ngayon, Panginoon, mga subscribers na sa bidyong ito. Lord God, kami po ay nagpapasalamat. Tulungan mo kami, Panginoon, sa mga bagay na ito. Ama, salamat po Diyos. Ito'y sinasamo at dinadalangin namin sa iyo, Ama, sa mga magitan. Aming mahal na Panginoon Jesucristo. Amen. God bless you all. Salamat sa Diyos na sa patnubay sa bawat isa sa atin. Huwag niyong kalimutan, i-subscribe ang aking video at marami pa akong gagawing video para maunawaan ninyo na ang salitang ito. Kaya na pala, hindi ako nagpakilala kung anong churches meron ako. Munting kawan lamang. Munting kawan lang ng Diyos. Ang aking pamilya, ang aking mga anak, siyang wala kaming simbahan na dinadaluhan, kundi nasa tahanan lamang kami kasamang aking pamilya at aking mga anak. Yan lang, at God bless sa lahat ng viewers at subscribers ng aking video. Pagpalain nawa tayong lahat ng Diyos ng kapayapaan at pag-ibig ay mangibabaw sa bawat isang Pilipino. Salamat.